Ginunita ng mga naulilang kaanak ng mga mamamahayag ang ikalimang anibersaryo ng Maguindanao Massacre sa Linggo. Kasama nila rito ang mga mamamahayag mula sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Sinimulan nila ito sa isang misa kung saan naging pangunahing paksa sa humili ang mas mabilis na hustisya na inaasam ng pamilya ng mga biktima at ang kanilang hiling na huwag magamit sa pamumulitika ang nangyaring massacre. Nag-alay din sila ng mga bulaklak at kandila sa mismong lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen. Bago nagtapos ay binasa ang panawagan ng mga naulila sa Santo Papa na sa darating na Enero sa susunod na taon, isama sa panalangin ang kanilang inaasam na mapabilis ang pagtakbo ng kaso. Bukas ng gabi, isang konsyerto ang iaalay ng mga musikerong mamamahayag mula sa Mindanao. Inaasahan namang bibisita si Justice Secretary Leila de Lima. Sa paggunita ng mga kamag-anak at kaibigan ng ni Maguindanao Governor Ismael Mangu Dadato sa ikalimang taong anibersaryo ng massacre, November 23, 2009, naganap ang Maguindanao Massacre kung saan 58 tao ang walang awang pinagbabaril at ibinaon sa lupa gamit ang backhoe. 32 sa kanila mga miyembro ng media na magko-cover dapat sa paghahain ng Certificate of Candidacy ni Ismael Mangu Dadato bilang gobernador ng Maguindanao. Sa puntong ito, makakausap po natin si Erlyn Umpad, asawa ng isang biktima ng Maguindanao Massacre. Erlyn, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. So, sa Sunday ay kalimang taon na nung nangyaring massacre. Kayo ba talagang sa mga oras na ito nababagalan talaga sa pagtakbo ng kaso? Sa ngayon po, medyo may positibo na po kami. Sabi nga po ng attorney namin na by 2015 or 2016, kahit isa man lang sa kanila, mabasahan na po ng sakdal. So, yung mga ganung pahayag, kahit paano malaking bagay na sa inyo at parang senyales na kahit paano umuusad ang kaso. Opo, malaking bagay na din po sa amin. Bakit sa ngayon ba talagang wala pang nananagot doon sa nangyari? Kasi noong isang araw nagpunta itong ilang mga biktima, pamilya ng mga biktima dito sa Napolcom at sinasabi na in 3 weeks time, baka daw lalabas na yung desisyon doon sa kasong administratibo na isinampalaban doon sa mga pulis. Ano reaction mo dyan, Erlyn? Sana po yung sinabi ni Commissioner Esquita, sana po maging positibo yun kung maging desisyon po nila. Kasi nung pumunta po kami, tuwan-tuwa po kami kasi sa haba ng proseso, parang 3 linggo daw ang sabi na masasagot na po nila yung kasagutan doon sa ano nun. Pero sana maging positibo po na makulong po talaga sila. May mga kasama ba kayo na parang nawala na ng pag-asa, napagod na, parang tumigil na sa paghahanap ng hustisya? Actually, nung nagkikita-kita po kami nung Martes, talagang nag-uusap kami. Napag-usapan, meron talagang isa sa amin na gusto na magpabayad. Pero, siyempre nakikita niya kami na parang malakas pa kami, gusto pa namin na makipaglaban. Nainggan niyo ulit siya. Parang nahina po siya na gano'n. Kasi mahirap nga po ang buhay, lalo na po sa financial. So ano sinasabi ba niyang dahilan at siya parang nawawalan na ng loob at pag-asa? Ang sabi nga po niya, nung nag-usap kami, sabi niya gusto na daw sana niya kung mabayaran man lang, ibayaran na. Pero sagot namin, pinaliwanag namin. Kung gaano ba tayo kahalaga doon sa kaso na kailangan niyang bayaran, kung ikaw lang isa, kailangan ba mahinto na ba talaga yung kaso kung ikaw lang isang mababayaran? So parang naliwanagan siya. Oo nga, sabi niya. Kung magpabayad ako, dapat lahat tayo para kung matigil yung kaso. Hindi kami magpapabayad. Gusto namin ng hustisya talaga. Okay. Sige, at tayo pare-parehong tututok dito sa kahihinatnan ng Maguindanao Massacre. Maraming salamat sa iyo, Erlyn. Maraming salamat din po. Si Erlyn Umpad po, asawa ng isang biktima ng Maguindanao Massacre.